Lahat tayo ay pangarap ang isang maginhawa at ligtas na buhay. Pero paano kung ang iyong tahanan ay nasa lugar na madalas binabaha? Dami na among tulog, may gani kay singgit among silingan na baha. Mga guys, sikusog ng ulan. Ang tubig nilapita sa may hilaya ng gamay pamano ng lapas na tubig. Sadya kayo. Ulan. Matapos humupa ang rumaragasang baha, nakilala namin ang isang mag-aaral mula sa Glan School of Arts and Trades na si Linjoy Malagante. Isa lamang ang pamilya Malagante sa maraming residente na naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa Purok Riverside Poblacion, Glan, Sarangani Province noong ika-21 ng Oktubre taong 2024 ng hapon, kung saan umapaw ng halos balikat na lebel ng tubig mula sa Glan River. Karon nga time jud wala jud may nakapangandam kay tulog kay may diri man ni. Usa pa may nakamata ang tubig sulod na ang tubig diri. Tapos moto ako ang gihimo ipangbira ko na lang ni sila kay maninggit man ni sila mang. Tabangi mi kay maano duman sila. Kadako man ang tubig. Taga diri naman ang tubig na mo tapos ang kani ang iyang gigunitan yung mga rula jud niya gibuhian iyang manghud. Pinatiin mo diri ma'am sa sulod. 5 mi ka buo. Ay uno mi. Ikaw uno akong mama. Nagatulog mo ato nga time. Oh, tulog kay mi. So naagdan siya sa tubig ma'am katong ano. Oh, naabtan siya kay dira man siya niya. Puno naman ni siya diri naman taman ang tubig ani. Kinabukasan ay hindi nakapasok sa paaralan si Linjoy dahil halos ng kanilang mga gamit ay naanod, pati ang kanyang uniforme ay nabasa. For me, okay lang man kay diri man pud mi nagdak ko so nasanay na pud mi nga inali jud taga-tuig. Isod pud siya kay samot na ko kanang maapektahan sa nila ano mo so wala pud misuoton niya. Maapit pud ang mga gamit sa pag-eskwela dili pud mi eskwela. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang parteng ito ng Barangay Poblacion ay patuloy pa rin binabaha dahil malapit ito sa bukana na kapag malakas ang ulan, ito'y umaapaw. Ang tanong ngayon ay kung bakit patuloy pa rin naninirahan ang mga tao dito, katulad ng pamilyang Malagante. Sukat-sukat na pinakagamay nga baha aron pero katong dati jud pinakadako nga baha kay mo jud na siya ang diha nga line kana pero wala mi nga kulbaan ato kay nakapangandam mi nakapaghipos mi wala mi nadamit sa atong nga kuan nga damit. Para sa mga residente, ang takot sa baha ay bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Ngunit mas nangingibabaw para sa kanila ang pag-asa at mga pangarap kaysa sa panganib na dala ng tubig. So mauni imong mga notebook na imong pagda sa among nabasa jud siya. So unsay man imong mga pangandoy sa imong kinabuhi? Para na ko kanang okay naman kung i-manage siya basta kanang nalanggod katabang sa ako kay para makaskwela pud ko ay gusto lang man dumot ako makahuman ng eskwela para pud sa akong pamilya niya para makatabang ko sa mga igsuon. Ang ganitong karanasan ng ating kababayan ay isa lamang sa mga masalimuot na mukha ng kahirapan. Ngunit sa gitna na nakaabang na panganib ay pinili pa rin nilang manatili dahil wala na silang ibang opsyon kundi ang manatili na lamang. Sa kabila ng lahat, may isang bagay silang kailanman ay hindi maaaring maanod at ito ay ang kanilang mga pangarap. Ang pangarap nilang maiangat ang buhay ng pamilya. Katulad ng pangarap ni Linjoy, kahit na ilang beses pang bumaha, sila'y patuloy na aasa pagdating ng mas magandang bukas. Para sa technical, John Lloyd Simanggay at JP Pontilar.
Para sa likod ng kamera, Norman Navarrete, Steven Pacardo at Christine Espregante. Ito ang iyong lingkod mula sa Glan School of Arts and Trades, probinsya ng Sarangani. Ako si Harold Bicolano para sa DepEd 12 sa ere. Kasali lahat, kasama lahat, para sa lahat.